Sa mga nagdaang kabanata ay naging interesado ang ating bida sa iminungkahi ng Great Elder na Dragon Sacred Land. At kung sakaling kanyang isusulat ang pamamaraan na tinataglay ng ating bida na Divine Dragon ay bubuksan nila ito para sa kanya. Makalipas pa ang ilang sandali ay nakapagdesisyon na ang ating bida na lukuhin ang Great Elder, kaya naman agad siyang nagpasalamat sa Great Elder upang hindi mahalata ang kanyang plano. Sinabi din niya na para sa kinabukasan ng pamilya, isusulat niya ang Divine Dragon Technique. Ikinatuwa naman ni Great Elder nang pumayag ang ating bida, at sabay niya ding sinabi na ang iyong kontribusyon ay itatala sa kasaysayan ng pamilya. Inutusan niya na din ang kanyang alagad na ilagay ang kayamanan para kay Lu Hao. Sa loob-loob naman ng ating bida ay natutuwa ito na sabi pa nga niya na wala siyang pakialam sa hinaharap ng Lu family. Dagdag pa niya na ngunit ang matanda na ito ay laging hinahayaan ng mga kalokohan ni Lu Songshi. Kaya naman napagpasyahan niya na iwanan ito ng kaparusahan. Makalipas ang ilang mga sandali ay ipinag-utos na nga ng Great Elder na sa loob ng 3 araw ay nakabukas ang Dragon Abyss Sacred Land. Nandito na din ang mga disciples at natutuwa sila sa pagbabukas ng Dragon Abyss. Ngunit bahagya namang nag-aalangan pa ang isa na pumasok. Habang ang isa naman ay nagmungkahi na ang Dragon Abyss Sacred Land, ay nagbabukas lang sa 50 taon, kaya bakit ito binubuksan ngayon? Dagdag pa niya na maaaring ngayon ay parehong uri ng engranding pagdiriwang. Habang ang ating bida naman na nasa likod ay naisip niya na siguradong kinumpirma na ni Lu Sheng ang kanyang mga sinulat. Dagdag pa niya na kung tama ang kanyang hula ay siguradong nanggagalaiti na ang matanda kapag nakumpirma niya na ang teknik. Sinabihan naman siya ni Lu Hai na mag-iingat ang ating bida sa loob. Napalingon naman ang ating bida kay Lu Hai at kanyang nasabi na bagamat si Uncle Hai na ngayon ang Swine King, ngunit ang tunay na kapangyarihan sa pamilyang Lu ay na kay Lu Sheng pa rin, at kung may mangyaring hindi maganda ay hindi ako mapoprotektahan ni Uncle Hai. Tila kailangan kong mabilis na dumaan sa sagradong lupain at iwan ang pamilyang Lu bago matuklasan ni Lu Sheng ang sorpresa. Habang sa loob naman ng Dragon Abyss ay makikita ang mga disciples na bahagyang nahihirapan sa malakas na enerhiya. Habang nagpapatuloy si Lu Hao ay nakita niya ang mga disciples na napapasigaw sa tindi ng enerhiya. Nasabi pa nga niya na wala pang sinumang nakakatiis na mga disciples. Inihayag din niya na bawat isa sa mga haliging bato na ito ay kumakatawan sa martial spirit na iniwan ng isang ninuno ng pamilyang Lu. Dagdag pa niya na kapag na-absorb mo ito ay lubos na magpapahusay sa cultivation ng isang tao. Nang makalapit siya ay kanya nang sinabi na ang oras ay tumatakbo, dapat akong magmadali at subukan din ito. Nang sandaling makaupo ang ating bida ay napansin naman siya ng disciples na sabi pa nga nito na nagsimula na si Lu Hao, tinanong din niya ang kanyang kasama na kung magtagumpay ba daw ang ating bida. Agad naman na sumagot ang isa na lahat sila ay mula sa bagong henerasyon, at nahihirapan tayong lahat, sa tingin mo ba ay kaya ni Lu Hao? Makalipas pa ang ilang sandali ay bigla na lang nawasak ang Spirit Stone na ginamit ng ating bida. Nasabi na lang ni Lu Hao na masyadong mahina ang mga martial spirit sa mga ordinaryong haliging bato, hindi man sila mas malakas sa akin, hindi nila ako matutulungang mag-improve man lang. Habang nalulungkot ang ating bida ay nagugulat naman ang mga nakatingin sa kanya na sabi pa nga ng isa, na ayon sa mga sabi-sabi na kapag ang stone pillar ay sumabog, ibig sabihin na talo na ang martial spirit sa loob, kaya naman malaking tanong sa kanila na kung malakas pa ba talaga si Lu Hao. Napansin naman ni Lu Hao ang isang mas malakas na stone pillar. Kaya naman agad niya itong nilapitan at kanyang sinabi na susubukan niya ang pinakamalakas na martial spirit. Nagulat naman ang mga disciples nang makita nila ang ating bida na lumapit sa malakas na martial spirit, nasabi pa nga nila na iyan ang stone pillar na iniwan ng founder ng Lu family. Dagdag pa ng isa na kung nababaliw na ba ang ating bida, may balak ba siyang hamunin ang martial spirit na iniwan ng founder? Hindi ba niya alam na bawal ito sa pamilya? Dahil hanggang ngayon, kung sino man ang sumubok na makatiis ang resulta ay palaging kamatayan. Ang ating bida naman na walang pakialam ay nagpatuloy na sa kanyang balak. Ngunit makalipas lang ang ilang sandali ay bahagya ng nahihirapan ang ating bida. Kaya naman nang makita ito ng mga disciples ay pinagtawanan nila si Lu Hao na sabi pa nga nila na nagsisimula na siyang magdusa, at mamamatay na siya dito ngayon. Dagdag pa ng isa na mukhang natutuwa pa na mahilig magpakitang gilas ang walang ingat na tanga. Napaisip naman ng ating bida na mukhang ang stone pillar
Ay talagang kakaiba kumpara kanina. Dagdag pa niya na parang may sinasabi sa kanya ito. Maya-maya pa ay bigla na lang nagkaroon ng malakas na pagsabog at dahil dito ay tumilapon ang mga kumag. Habang nahihirapang tumayo ang isa ay kanyang sinabi na kung nagalit ba niya ang ninuno at pinatay. Nang mawala ang makapal na alikabok ay makikitang maayos lang ang ating bida at ang nagyaring pagsabog ay isang pahiwatig na matagumpay ang ating bida. Agad din na nagpasalamat ang ating bida sa biyayang iniwan ng ninuno. At nang makita naman siya ng isang kumag na maayos lang ang ating bida ay halos malaglag ang kanyang panga. Nasabi pa nga niya na natiis ba niya kahit ang kamalayan ng unang ninuno. Dagdag pa niya na hindi lang iyon dahil pinagkalooban pa siya ng basbas. Habang ang ating bida naman ay hindi pa din makapaniwala na magagawa niyang kumonekta sa martial spirit ng pundasyon ng ninunong Lu family. Ipinakita din kasalukuyang antas ni Lu Hao ng Xuanji Realm sa rurok ng ika-4 na ranggo. Naisip din niya na sa kaalamang ibinigay ng ninuno, hindi lamang tumaas ng malaki ang kanyang cultivation, natutunan din niya ang tungkol sa ordinaryo ng kanyang Lu clan. Ipinaliwanag din sa hindi mabilang na millennia ang nakalipas, ang Lu clan ay itinatag ng isang ninunong na nagngangalang Lu Xiaotian. Noong mga panahong iyon, ang Lu clan ay kontrolado ng isang makapangyarihang nilalang na isang dragon god. Ngunit hinangad ng ninunong Lu Xiaotian ang kalayaan. Nilikha niya ang Divine Dragon Bloodline at ang Ninefold Golden Dragon Technique, na umabot sa Martial God Realm. Pagkatapos, pinatay ng ninuno ang dragon at pinatay ang mga Diyos, na sinakop ang Diyos ng dragon sa kanyang sariling lakas, pagbubukas ng bagong tainga para sa Lu clan, na nagpapahintulot sa bloodline ng pamilyang Lu na magpatuloy hanggang sa araw na ito. Ngunit ang ninuno ay hindi nasiyahan sa ganoon lamang, siya ay patuloy na lumago sa pamamagitan ng mga labanan, naglalakbay sa pagitan ng mga kaharian, sa huli ay naging isang top-tier martial god. Samantala napaisip si Lu Hao na kung talaga bang umasa ang ninuno sa Divine Dragon Bloodline at kapag ang Ninefold Golden Dragon Technique ay naabot ay maaring maging isang martial god. Dagdag pa niya na kung sakaling ang kasaysayan na ito ay totoo. Baka balang araw ay maging nilalang din ako na kayang pumatay ng mga dragon at Diyos tulad ng ninuno. Inilipat ang eksena na kung saan lumipas na ang ilang mga araw. At sa puntong ito ay baka sa mukha ni Great Elder Lu Sheng ang galit. At paulit-ulit din niyang tinanong ang mga alagad na kung nasaan si Lu Hao. Agad naman na sinabi ng alagad habang nagugulat na si Lu Hao ay ang unang lumabas sa Dragon Abyss Sacred Land. Dagdag pa ng alagad na umalis siya sa main clan pagkalabas niya ilang araw na ang nakalipas. Nang marinig ito ng Great Elder ay nagulat siya at galit din niyang sinabi na niluko siya ng batang iyon at pagkatapos ay tumakas. Nasa loob-loob pa nga niya habang nagagalit na binigyan siya ng peking technique. Hindi lamang ito nawala ng silbi pagkatapos kong gawin ito, ngunit nagdulot din ito ng pagkasira ng kanyang vitality. Kaya naman sa kanyang galit sa ating bida ay kanyang idiniklare na magmula ngayon si Lu Hao ay isang numero 1 traidor sa kanilang clan. At kanya ding ipinag-utos sa kanyang mga alagad na mag-issue ng warrant para sa pag-aresto sa kanya, at ipahabol siya sa lahat ng dako. Kalahating buwan ang lumipas sa loob ng Fengzang Town, na kung saan ang ating bida ay nasa loob ng kainan. Nasabi din niya habang pinagmamasdan ang cauldron na ang cauldron na nakuha niya mula kay Lu Sheng ay disente. Ngunit ang pangunahing impormasyon sa mapa ng kayamanan ng isla ng Chanwo ay malabo, hindi din siya ganun ka-generous. Ngunit sa kabutihang palad, nag-ingat ako at hindi ko hinayaang linlangin niya ako na isuko ang pamamaraan para gisingin ang Divine Dragon Bloodline. Nagsaad din siya na ngayon, hindi niya alam kung nasaan ang kanyang mga magulang, kaya pag-aaralan niya muna ang mapa ng kayamanan upang makahanap ng kayamanan at lumakas habang naghahanap ng mga pahiwatig tungkol sa kanila. Ngunit napatigil naman siya sa kanyang pag-iisip nang biglang may lumapit sa kanya. Na isang pulubing bata, nasabi pa nga nito sa kanya na kung maari ba siyang makahingi ng tirang pagkain. Ang ating bida naman na may busilak na puso ay hindi nag-atubili na ibigay ang kanyang pagkain. Tuwang-tuwa naman ang batang pulubi at masayang nagpasalamat sa ating bida. Ngunit ang hindi maiiwasan na mga hangal sa isang lugar ay napansin ng ating bida na nagbigay sa isang pulubi. Kaya naman galit nitong pinarinag sa ating bida na magpapapasok ng pulubi, hindi mo ba alam na nakakasira ito ng kalooban? Dagdag pa niya na kung gusto mong maging kawang gawa, kumain ka kasama ang pulubi dito at maging isang nakakasakit ng mata.
Narinig naman ito ng batang pulubi kaya naman bahagya na itong nag-aalangan na kumain. Ngunit sinabihan naman siya ni Lu Hao na huwag matakot, at kumain lang ng dahan-dahan. Nang mapansin ng mga hangal na hindi sila pinapansin ng ating bida ay sumabog na ito sa galit habang kanyang minumura ang ating bida, na kung hindi ba daw ba nakakaintindi ang ating bida ng salitang tao. Dagdag pang pagmamayabang ng hangal na kung alam ba ng ating bida kung sino sila, dahil sila lang naman daw ay galing sa Black Tiger Mercenary Group. Sinabi din ng isa na kung alam din ba ng ating bida ang nangyayari sa gumagawa ng kalukuhan sa kanila. Sa kabilang banda naman ay makikita ang isang monghe, na bahagyang naingayan kaya naman nagsalita ito na kumakain na ang lahat, hindi ba pwedeng magkasundo lang tayong lahat. At ang mongheng ito ay si Xiao Tian na nagmula sa mga kanlurang rehiyon. Sa kabilang lamesa din ay may nagsalita na manahimik na ang lahat. Dagdag pa niya na hindi siya makatiis kapag may taong hindi pumayag na kainin ito ng iba ng payapa, hayaan ang mga tao na kumain ng maayos. At ang binatang ito ay si Lan Mei, at ang isa naman niyang kasama ay si Milan at kung tawagin ang dalawang ito ay twin killers. Nagsalita naman ang tagapangasiwa ng bahay tuluyan na kumalma lang ang lahat. At kanya ding sinabi na siya ay ang tagapangasiwa at bibigyan niya ang lahat ng inumin, maging pala kaibigan tayong lahat at magkapera. Ngunit sinabihan naman siya ng isang hangal na boss lady, huli na ang lahat para maayos ito ngayon. Para sa dignidad ng aming Black Tiger Mercenary Group. Matapos niyang sabihan ng babae ay kanya nang inutusan ang kanyang mga kasamahan na patayin ang ating bida at ang isang batang pulubi. Naagad din namang sinunod ng kanyang mga kasamahan. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sa pagkakataong ito ay ninas na ang bata sa monghe kaya naman kanya itong pinagsabihan na sinabihan na kita kanina na huwag makipag-away sa mga hangal. Nagpahayag naman ang monghe na ang hamak na monghe na ito ay hindi makatiis na makakita ng karahasan, kaya wala akong pagpipilian kundi ang makialam ng walang pakundangan. Samantala muling nagsalita ang hangal na huwag makialam sa kanila ang iba. Dahil kung sino man ang maglakas loob na makialam sa kanila ay mamamatay. Natakot naman ang bata nang makita niya ang mga hangal na patungo sa kanya. Kaya naman napaiyak na lamang ang bata sa tindi ng takot ng kanyang nararamdaman. Ngunit ang ating bida na kanina pa nagpipigil ay naging seryoso na. Kaya naman bago pa man makalapit ang mga hangal ay agad na ginamit ni Lu Hao ang kanyang abilidad na Mountain Crushing Drought. At sa lakas ng enerhiyang tumama sa mga kumag ay nagsitalsikan ang mga ito at napasigaw sa lakas ng atake. Habang ang bata naman ay namangha sa kanyang nakikita. Sinabihan din ng ating bida ang bata na lumapit ito sa kanya at huwag matakot. Samantala napaisip naman ang hangal na leader na ang magkaroon ng ganoong kapangyarihan sa isang galaw lamang ay hindi isang biro. Kaya naman malaking tanong sa kanya ang ating bida dahil sa bata pa ito. Muli namang nagsalita ang tagapangasiwa na lahat, isaalang-alang natin itong away ng magkakaibigan. Dagdag pa niya na lumapit sa kanya at makipag-inuman. Ang hangal naman ay agad na kumalma, at kanyang sinabi na dahil ito ang kaso ay bibigyan kita ng pagrespeto. Nagsalita naman ang monghe na mas katulad yan, di hamak na mas masarap ang pagkain dito kaysa sa paghampas sa isa't isa. Natawa naman ang binata at kanyang sinabi na ang monghe na ito ay may nakakatuwang paraan sa mga salita. Dagdag pa niya na hindi ba siya banayad na kinukot siya ang unggoy na iyon. Ninas naman ang hangal nang napagtanto niya na minamaliit siya ng monghe. At pinagkumpara sa masarap na pagkain. Agad na bumalik ang dalawa sa pagkain habang ang ating bida naman ay sinabihan niya ang bata na kumain lang ng dahan-dahan, at huwag mabubulunan. Napaisip din siya na kung hindi siya nagkaroon ng magandang pagkakataon para gisingin ang Dragon Bloodline ay tiyak na mas malala ang kalagayan niya ngayon kaysa sa batang ito. Napatigil naman siya sa kanyang pag-iisip nang biglang nagsalita sa kanyang tabi ang babae na batang bayani, ang kanyang alak ay tinatawag na Hero's Fall. Kanya ding ipinaalam sa ating bida na karamihan sa mga bayani ay nagpupunta sa Kangfeng Town para lang sa isang higop. Napatingin naman ang ating bida sa mukha ng babae na parang may napansin siya. Muli namang nagsalita ang babae na kung gusto bang subukan ng ating bida ito.
Samantala muling nagalit ang mga hangal sa kanilang nakikita. Nasa isip-isip pa nga ng mga ito na ilang beses na akong pumunta dito at gumastos ng pera, pero hindi pa ako pinapakain ni Boss Juan ng ganyan. Dagdag pa ng isa na anong espesyal sa batang ito para mahuli ang pabor ni Boss Juan. Ibinalik ang eksena na kung saan hahawakan na ng babae ang balikat ng ating bida. Subalit si Lu Hao na kanina pa alam ang abilidad ng babae ay agad niya itong hinawakan ang kamay. At kanyang sinabihan na ang pag-inom ng alak ay hindi karaniwang nangangailangan ng mga kamay, tama. Nasa loob-loob pa ni Lu Hao na isa pala siyang magnanakaw na nagtatago sa kagandahan. Nagulat naman ang babae at napaisip siya na kung bakit hindi naapektuhan ang ating bida sa kanyang orchid mist at nananatiling malinaw ang ulo. Ngunit para hindi siya mahalata ay kanyang sinabihan si Lu Hao na ikaw na maliit na bastos, sinasamantala mo ako. Ngunit sa isip-isip niya ay naiinis ito at nanghihinayang, at kanya ding nasabi na mukhang hindi madaling harapin ang ating bida. Kaya naman upang mas magalit pa ang mga maraming tao sa ating bida ay kanyang sinabi ng malakas na kung mayroon kang lakas ng loob, pumunta ka sa kwarto ko ngayong gabi. Sa mga puntong ito ay hindi lang isang grupo ang nagalit sa ating bida. Nagsimula na ding pag-usapan na ang ating bida ng iba na kung bakit daw ang batang ito ay pamilyar sa kanya at mukhang nakita na nila ito kung saan. Agad naman na sinabi din ng isa na dahil ito ay nabanggit mo ay naalala ko na. Napalingon naman ang hangal sa ating bida nang marinig niya ang usapan ng iba na sabi pa nga niya na sandali lang ibig sabihin ang batang ito. Napasigaw naman ang bata na Big Brother mag-ingat. Ngunit ang ating bida na matalas ang pakiramdam ay alam na niya na ito. Tuwang-tuwa ang hangal at kanyang sinabi na aalala niya na ngayon, na hindi ba't ikaw ang traidor ng pamilyang Lu na mayroong patong sa ulo, libu-libong tail ng ginto. Kanya ding sinabihan ang lahat na kung sino man ang tumulong sa kanya na mahuli siya, ay hahatiin ng mabuti ang gantimpala. Dahil nakumpirma na din ng mga hangal ang ating bida ay agad silang lahat na naging agresibo at gustong makakuha din ng gantimpala. Sinabihan din ng hangal ang mga tao na kung ano pa ang hinihintay ng mga ito at atakihin na nila ang ating bida. Ngunit ang ating bida naman na walang pakialam sa kanila ay nanatiling kalmado habang hawak ang batang pulubi. Sa puntong ito ay hindi na nakatiis ang binata kaya naman agad na ulit siyang tumayo at kanyang sinabi na nakikipagtulungan ang mga hangal laban sa isang tao. Subalit pinigilan naman siya ng kanyang kasama at sinabihan na hindi niya nakailangan ng iyong tulong. Kaya naman dahil dito ay wala na siyang nagawa ngunit bakas pa din sa kanyang mukha ang pag-alala. Samantala nilabas naman ng ating bida ang kanyang aura at sabay niyang sinabihan ng mga hangal na kung gusto ba ng mga ito ang kanyang bounty. Dahil kung ganoon ay titignan nila kung ano ang kanilang magagawa. Sa isip-isip naman ng hangal na maaaring hindi niya kayang talunin ng mag-isa ang ating bida, ngunit ayaw kong maniwala na hindi kaya ng marami ang isa. Ngunit napatigil naman siya sa pag-iisip nang biglang nagpakawala ng isang atake ang ating bida. Dahilan upang manlaki ang kanyang mata at makaramdam ng takot. Dahil sa pinakawalang atake ng ating bida ay hindi ito basta-basta kahit nasa mababang yugto pa lang ito. Sa lakas ng atake ay walang nagawa ang hangal na patay gutom, at nagsanhi pa ito ng pagtilapon niya sa labas. Ikinagulat din ng mga tao sa labas ang biglang pagtilapon ng patay gutom. Mabilis naman na lumapit ang ating bida at nang makita siya ng hangal ay takot na takot ito na nagmamakaawang huwag siyang lapitan. Sinabihan naman ng ating bida na gusto mo ng libu-libong tails, pero pagkatapos lang ng warm-up, nanginginig ka na ng ganito. Dagdag pa ng ating bida habang kanyang sinipa ang pagmumuka ng hangal na hindi ba kumain kayong lahat. Nagulat naman ang iba nang makita nilang tumilapon ng hangal na patay gutom. Matapos niyang pabagsakin ang hangal ay agad niyang hinarap pa ang iba. At kanya itong sinabihan na kung gusto pa din ng mga ito ang bounty. Na kung ganun ngayong araw ako si Lu Hao, ay lalaban sa inyo ng kamatayan. Makalipas ang ilang sandali ay kumalat na agad ang balita na sabi pa nga nitong isa na pinakabagong balita. Ang taksil na si Lu Hao, na mayroong libu-libong tail mula sa Lu family, ay nagpahayag na lalabanan niya ang isang pulutong ng mag-isa at ito ay nangyayari sa kagubatan sa labas ng bayan. Nang marinig ito ng mga tao ay agad na nagsitakbuhan ang mga ito patungo sa kagubatan. Inilipat ang eksena sa labas ng Kangfeng Town, na kung saan sinabi ni Lu Hao dito sa mga hangal na lahat ng nandito para sa bounty, kayong lahat ay magtipon.
Sinabihan naman ng hangal ang ating bida na iyong ipinagkanulo ang iyong sumpa, pinatay mo ang iyong sariling kamag-anak, at ang iyong masasamang gawa ay kilala sa lahat ng dako. Dagdag pa niya na kahit walang bounty, hindi ka pa kakawalan. Sinabihan naman siya ni Lu Hao na tigilan na ang puro salita at simulan na ang laban. Nasa isip-isip pa nga ng ating bida na lahat kayo ay tumitingin sa akin ng gutom ngunit natatakot sa aking lakas, kayo talaga ay isang grupo ng mga mapagkunwari. Ang pagdala nito ay mag-aaksaya lamang ng oras, baka matapos natin ito ng mabilis. Dagdag pa niya na para sa unang laban, lalabanan ko kayo ng nakapikit kung sino ang unang lumapit sa akin. Ikinagalit naman ito ng mga patay gutom dahil mukhang minamaliit sila ng ating bida. Habang ang binata naman ay natutuwang nanunood sa ginagawa ni Lu Hao. Nasabi pa nga niya na ang Lu Hao na ito ay may lakas ng loob, ito ay medyo kahanga-hanga, hindi naman siya hawig sa mga nakasulat sa wanted poster. Nagbigay naman ng pahayag ang kanyang kasama na ang katotohanan ay palaging nasa kamay ng mga nasa kapangyarihan, marahil ang pamilyang Lu ay may mga nakatagong motibo, gumagawa ng mga dahilan para agawin ang kanyang kapalaran. Balik sa nagaganap ng eksena na kung saan natutuwa ang patay gutom na ito, nasabi pa nga niya na kung yan ang kaso, ang aking 10 mga kapatid ay ang unang haharap sayo. Dagdag pa niya na ayon sa mga alituntunin ng kalsada, mangyaring iwasan ang pakikialam hanggang sa kami ay umatras. Sinabi naman ng mga taong nakakita na ang 10 freakish brothers na iyon ay nag-coordinate ng kanilang opensa at depensa, na ginagawa silang medyo mahirap labanan, sila ay talagang dumating upang sumali sa kasiyahan. Habang ang ating bida naman ay bahagyang natutuwa pa sa kanyang kalaban na 10, nasabi pa nga niya na kung ganun ay hindi ako magpipigil sa pagkakataong ito.